Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Hallelujah. Wala kang katulad na lalakang. Pwede mo masabihin? Wala kang katulad na lalakang katulad. Wala kang katulad na lalakang katulad. Katulad na lalakang. Hallelujah. Wala kang katulad na lalakang katulad. Katulad. Wala kang katulad, Lord. Wala kang katulad na lalakang katulad. Patuloy mo sabihin, wala kang katulad na lalakang katulad. Nag-iisa ka, O Diyos. Wala kang katulad na lalakang katulad. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw ang ikaw man. Oh, 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 oh. Pwede mo ba sabihin sa kanya ulit? Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Come on, church, you lift your voice. Jesus is here. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala ka nang makahanap. Nag-iisa lang siya. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, we worship you, God. Wala kang katulad. 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 Come on, we sing. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang ang maging paghawakan mo? Ika'y pupurihin. Ikaw ang ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Give a God a clap of offering. Come on, church. Hallelujah. Sa kahit anong panahon, O Diyos, ikaw lang ang pupurihin, O God. Walang ibang itataas sa buhay namin, O Diyos, at dadakilain. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Sobrang ang pag-ibig mo, O Diyos, na hindi namin kailanman mararamdaman sa iba, sa kahit kanino kundi na sa iyo lamang, O aming Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church, to continue to worship our God. Yung mga bagay sa puso natin na kailangan pang ayusin ng Panginoon. And as we worship Him, aminin mo sa Kanya, Lord, ito yung puso ko. Inaalay ko sa iyo. Bigyan mo ko ng bagong puso. Basag mo, Lord, basagin mo. Baguhin mo. Bigyan mo akong bagong puso, Lord. Gusto ko yung puso na handang magpuri sa iyo. Puso na handang magtiwala sa iyo kahit anong pinagdadaanan ko. Come on, church. Hallelujah. We praise you, Lord. We honor you. Can we sing this? Sa bawat patak ng luha. Make this a prayer. Sa aking kahinaan,
siya magmahal, kapatid. You say, Jesus, ika'y nariyan. Can we sing? Itataas ang aking mga, use your hand to worship Him, sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong pasag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan, ang salita mo'y panghahawakan. Yes, God, na hindi mo ako Jesus, ika'y nariyan. Itataas siya, itataas ang aking mga kamay, sa Diyos na babagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong pasag,
kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, at hinaan mo'y di mapapantayan. Isa pa po, sayado parangalan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpapatayan. O kung sa'yo, Panginoon, hallelujah! Jesus, sa'yo ang parangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang parangalan, sa ngalan mo Diyos, kapangyarihan ngayon at ang magpakailanman. Purihin ka sa awit, itaas mo yan kapatid, itatanggal sa buhay mo'y tanging ikaw, O Diyos. Kaulang o manakit ang basa ka, yes ka, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus. Come on, church, it's time for you to worship Him with your own word. Come on, open your mouth. You can speak in tongues. You can worship Him in spirit. Come on, church. Oh, we worship you. Oh, your presence is holy. We know that you are here. Kasama ka namin, Panginoon. Oh, rabababashekandariya rababase. Sekindariya rabababaso rabababase. Rabababasekandariya rababa. Oh, we worship you. We worship you. Come on, you worship Him. You worship Him. Give Him a highest praise. Use your mouth to declare His goodness, to declare His glory. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, God. Oh, cannot contain your presence, Lord. You fill this place with your love, with your power, with your goodness. Oh, we worship you, Lord. We give you thanks. We give you thanks. Oh, come on, give Him thanks for all He has done. Oh, we are victorious in you, Jesus. We thank you. We have this freedom to worship you. Come on, lift Him up. Lift Him up, church. God is here. He's moving in our midst right now. never leave
us nor forsake us. You are true to your promises, Lord. We thank you for your love for us, Lord. We thank you for your love for your children, Lord. Ikaw ang kailangan namin sa buhay namin, O Diyos. Walang iba. Hallelujah. For the last time, would you sing this? Pupurihin for the last time. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Hallelujah. For the last time, church, can you sing this for the last time? Pupurihin ka sa hindi magsasawang sambahin ka, O Diyos. Yes, God. Ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. We speak His name, Jesus. Come on, palakpakan niyo. At siya ay nakila. Come on, church. The title of my message is My Cup Overflows. Alam mo yung mga ganitong sitwasyon, mga ganitong challenges, minsan, dalawa lang yun eh. It can overflow your cup. Sinabi yung cup, yung buhay mo, yung puso mo, nag-uumapaw ng kabutihan ng Diyos. Pwede rin mangyari ang mga sitwasyon na yan ang magpapatuyo sa'yo. Kaya dalawang bagay kung paano mo titignan ang problema, ang isang sitwasyon, lalo na kung ang problema mo ay dekada-dekada na. Amen? Pero gustong sabihin sa atin ng Diyos na gusto niyang yung baso mo mag-umapaw. Amen? And I took this from Psalm 23. At alam ko po, familiar kayo. Sino dito kabisado ang Psalm 23? Amen? Ayun, si Marcos. Aside pa sa mga bata, kabisado nila yan, laging tinuturo. Amen? Maganda po yan. Dito natin makikita kung paano tayo inaalagaan ng ating Diyos. Amen? Dahil si David po ay isang nagpapastol. Sa murang edad niya, maybe 15, 17 years old, nag-aalaga ng tupa. Siguro nga, mas bata pa doon kasi normally 8 years old. Ngayon, sinasama sila ng tatay nila para alagaan ng mga tupa. Tapos maraming tupa. At yun yung kabuhayan. At ang bilin ng tatay, siguro, wala dapat na mawawala ni isa dyan, ha? Diba? Sa dami ba naman? Kasi yung tupa naman, hindi naman yan isa. Marami yan. May 20, mayroong 50, may 100. Amen? Siguro sa kay David, marami yan. Sabi ng kabilin-bilin ng tatay, ni isa walang masasaktan, walang mababalian, walang masusugatan, at higit sa lahat, walang mawawala. Amen? Inutusan na ba kayo ng tatay ng gano'n? Pag inutusan kayo ng nanay, bumili ka ng toyo, suka, gano'n, paminta, asing, Kailangan kompleto, babalik ang kompleto. Diba? Pag tinda mo sa tindahan, pagpunta mo, toyo, suka, paminta, asin. Nagme-memorize ka. Diba? Gusto ng Diyos, kompleto, lagi. Okay? At ganoon din po sa kay David, nakita niya ang kahalagahan po ng pag-aalaga ng mga tupa. At ito ay inahalintulad niya sa atin po, na kung paano tayo alagaan ng Diyos. At ganito po yon. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff,
they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over, or my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Shall we pray? Father, we thank you for the reading of your word, for it is holy, it is a seed, it is a life in our soul. Thank you, O God, that once again you remind us of who you are in our lives. Holy Spirit, talk to our hearts, in our minds, so that when we go out to this place, we will never be the same again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. AJ, can you turn off yung other microphone? Naka-on ata eh, nag-feedback. Yung ibang microphone, i-off mo yung, tira mo na lang to sa akin. Okay, yun. Thank you. Alright, so, actually, yung message na yan, I will not dwell on that, but the opposite of that. Amen? So, and sa next slide po natin, I want you to answer this question. How many of you have a house to live? Sino dito merong bahay, tira, nirerentahan, inuupahan, or sariling bahay? Basta merong bahay. Sino dito merong bahay? Say amen. Yan. Sino dito may lugar na natutulugan? Yun. Wow. Sino dito may nakakain araw-araw? Yun. Sino dito may damit? Okay, walang nakahubad dito ha. Lahat naman kayo may damit. Okay, sino dito nakakainom ng tubig? Sino dito na masahe, may transportation, naglakad, papunta dito? Sino sa inyo, how many of you have gotten to eat or kumain sa restaurant or bumili sa SM, sa kung saan-saan man, nakapag-shopping, kahit papaano, last month, last year, sino dito? How many of you had prayer answered in the past months? Sino dito yung may mga panalangin na sinagot, kahit maliit? Amen. Di ba? We have so much to be thankful for. Sometimes it is good to count our blessings. We are all very blessed, aren't we? Di ba? Blessed tayo, tama po ba? You are blessed indeed. Meron akong bahay. Na meron ako natutulugan. Thank you, Lord. Meron akong kinakain araw-araw. Kanina lang, kakainom ko lang ng kape, kakakain ko lang ng tinapay. Pastor, salamat. Buti may pamasahe pa ako, nakapunta ako dito sa church. Amen? So, ibig sabihin, blessed ka kapatid. Minsan kailangan i-remind din natin sa sarili natin kung gaano tayo blessed. Amen? Kasi minsan nagiging familiar na yung mga bagay na araw-araw natin kinakain. Amen? Doon nga sa presuan, lagi nilang kinakain kalabasa. Diba? Ikaw naman, nagre-reklamo minsan kasi lagi mong kinakain araw-araw manok, adobong manok, apritadang manok, lechong manok, ano pa, nihaw na manok, tinolang manok, diba? Sinigang na manok, diba? Sinampalukang manok, pinaupong manok, pinatayong manok, pininyahang manok, na binayabas na manok. Di ba? Ano pa ba? Di ba? Pastor, sawa na ako, puro manok eh. Ito, may palong na nga ako. May pakpak na rin ako. Di ba? Pero you are blessed. Amen? Kahit puro manok yan, you are blessed, kapatid. Amen? Ang Diyos ay nagpapastol sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo, kahit puro manok yan, ibinibigay sa'yo ng Diyos. Lahat ng biyaya na dumadating sa harap mo, sa kamay mo, at nagiging pagpapala sa buhay mo, nanggagaling sa Diyos. Kaya naman, the Lord our Shepherd gives, sabi dito, love, provision. Asan na yung media natin? Mga nakatulog na ha. Mukhang kinuha na ng pastol. Okay, the Lord our Shepherd gives, ayan po si Haring David, nagbibigay siya ng, ayon dun sa Psalm 23, pagmamahal. Ramdam mo ba kapatid yung pagmamahal ng Diyos? Andun ang kanyang provision, andun ang kanyang peace, kapayapaan, andun ang restoration, andun ang protection. Kasi ayaw niya na ang kanyang mga tupa
merong mga wolf, merong mga ibang hayop na gustong pumatay sa tupa at merong gusto ring pumatay sa iyo, kapatid. Kaya nga, Jesus is our great shepherd. At ang kabaliktaran po ng shepherd is the enemy who wants to steal, kill, and destroy. Yun ang gustong gawin sa iyo ng kaaway, kapatid. Kaya naman, sa presensya ng Diyos, sa kamay ng Diyos, tayo ay secured, kapatid. That's why my summary here is David's cup overflowed because it was filled with the presence of God. Only in the presence of God, sa presensya ng Diyos, sa presensya ng dakilang pastol, mo mararanasan ng pagmamahal, provision, peace, restoration, protection, and joy. Pero bakit sa buhay natin, minsan hindi na nararanasan yung nag-uumapaw sa baso natin? Minsan ba natanong nyo yan? Bakit ba minsan parang may nakabara sa baso? Bakit minsan parang hindi ko nararanasan yung sinasabi mo, Lord, na overflowing? Ako lang ba may ganong nakakaranas? Kayo rin ba nakakaranas ng ganon? Recent nga lang, pumunta kami sa conference, katulad po ng conference. Alam niyo po, napakalaki ng problema namin ni Pastora. Siguro mga worth 200,000. Namumroblema po kami. Pero siguro sabi ng mga kasama namin, si Pastor parang siya pa nagdadrive-drive pa. Sama-samahan pa kami. Siguro akala nila walang problema. Pero deep inside may problema talaga kami. Patong-patong. Kaya alam mo, kahit anong problema, tuloy kami sa pinagagawa ng Lord. Kung saan kami dapat dalhin ng Lord, dapat nandun kami. Minsan kasi kapag may problema tayo, ayaw na natin. Tama po ba? Kayo na muna. Hindi ko na kaya. May problema ako eh. Minsan ang mga problema, ang mga challenges, yun ang nagdidikta sa mga buhay natin. Pero alam niyo po, kahapon lamang po, yung problema namin yon, bayad na po. May mga bagay po na hindi natin kaya ng isipan, paano nga ba? Maintindihan, ang hirap kasi ng maarok. Yun. Maarok ng isipan natin eh. Kasi ano lang to eh, limitado lang to. Pero yung kamay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, kayang gumawa ng imposible. Hallelujah. Kaya dapat, kapatid, huwag mong hayaan ang problema. Huwag mong hayaan ang mga bagay na nagpapahinto sa baso mo na mag-overflow. Amen? And I want to discuss. Sabi ko, Lord, anong gusto mong sabihin ko sa church mo? Anong gusto mong message? And God lead me to this. And this is not to condemn. This is not to parang hindi, ganyan tayo, no? But harapin natin ang Diyos. At hayaan natin siyang mangusap sa atin, sa mga puso natin. At hayaan natin itong mga bagay na to ay maalis sa mga baso natin, sa mga puso natin. Handa na ba kayo, mga kapatid? 4 major things that block your overflowing goodness of God. Number 1, jealousy. Ito yung kapag binababa mo, papasok yung hangin. Jealousy. Tawa si AJ. Sabi ni AJ, pahinto siya, akala ko namatay yung media. Jealousy naman yung pastor eh. Jealousy. Ano yung jealousy? Inggit. Diba? Ano yung jealousy? Inggit. Sabi po sa Kawikaan 14 verse 30, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Isa sa mga bagay na nagpapahinto ng cup ng pag-overflow ay itong pag-inggit po. It keeps us from being happy for other people. Pag inggit ka, kapatid, hindi ka matutuwa sa blessing ng iba, hindi ka matutuwa kapag natutuwa ang kapitbahay mo, hindi ka natutuwa sa mga taong nasa paligid mo na pinagpapala ng Diyos. Nagmamanifest yan.
Kapag pinagpapala yung kapatiran mo or yung kamag-anak mo or kung sino man, ganun. Talaga? Congrats. Di ba? Minsan parang hindi kita sa ano mo. Ganun po ang gagawa ng inggit. Hindi ka masaya. Kaya kapag tinignan mo yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Masaya ka ba dyan sa katabi mo? Masaya ka ba, kapatid? Kaya kailangan ang mga anak ng Diyos, lalo ng pamilya po natin, ang pamilya ng Diyos, hindi po tayo nag-iinggitan. Amen? At yung inggit, nagiging passive tayo na parang wala tayong gagawa. Pinagpala ba? Sige, God bless. Hindi po. Kapag wala ang inggit sa katawan po natin, tuwang-tuwa po tayo. Talaga, brother, na-promote ka. Congrats! Tara, punta tayong McDo. Pa-burger ka naman. Amen. Maparinig si Pastor. Hindi, binibigyan ko lang. Biral, baka naman magano. Hindi, okay lang. Tubig, okay na yung tubig. Okay? Ibig sabihin, kapatid, kapag pinagpapala yung kapatiran, yung kasama natin, matuwa ka, kapatid, yakapin mo, magalak ka. Hindi yung maiinggit ka. Dapat ang sasabihin mo, Lord, thank you. Pinagpala mo yung kapatiran ko, pinagpala mo yung katabi ko, pinagpala mo yung asawa ko, pinagpala mo yung anak ko, pinagpala mo yung kaibigan ko. Lord, ako naman ang susunod. Ako na yung susunod. Dapat ganyan ang attitude natin. Amen ba? Kaya wala dapat sana nagkakaroon ng inggitan dito. Amen? Bakit siya nalang laging nilalapitan ni Pastor? Bakit siya nalang yung laging kinakausap ni Pastor? Bakit si Pastor parang pag mag-shake sa akin, mabilis lang? Minsan binibilang pa, no? Parang 5 seconds lang. Di ba? Kapatid, mahal ko naman kayo eh. Okay? Kaya lang, wag naman sana na yung gusto ninyong pagmamahal ay yung kung ano yung nararapat. Of course, we give and take. Amen? Kung hindi ko man kayo napansin, pasensya na po. Amen? Pero wag naman sana magkaroon tayo ng inggitan dahil lamang doon po. Tama po ba? Huwag nating hayaan na mainggit tayo. Bakit siya, lagi niya na lang inaano yon? Lagi niya na lang pinupuntahan yung bahay na yon. Siguro laging may doon, may masarap na ulam doon. Kaya nabubusog si Pastor. Napa-amen. Napa-amen tuloy si ate. Alright? And it is disrespectful to God. Alam mo ba na kawalang respeto ang magkaroon ka ng inggit? Bakit? My blessings are not good enough. I want someone else's blessings. Kinukumpara mo yung sarili mo na yung pagpapala na meron ka ay parang baliwala sa'yo na iyong binigay ng Diyos sa'yo, hindi mo makita, hindi mo mapahalagahan. Bakit? Nakatingin ka doon sa pagpapala ng iba. Nakakawalang respeto po yan sa Diyos na nagbigay ng pagpapala. Amen? Minsan pa natatahimik tayo pag ganyan eh. Parang seryoso si Pastor, galit Hindi po. Ayaw ko lang po na magkaroon tayo ng mga ganitong bagay sa church natin. Amen po? Huwag tayong maiinggit na minsan parang, uy, buti pa siya. Diba? Lagi na lang siyang binibigyan ng pera ni Pastor. Maganda nga yung kapatid eh. Diba? Na hindi ka na nakakatanggap ng pera galing sa amin or tulong sa church. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng Lord. Naalala ko nga yung iba dito talagang tinutulungan namin nung nag-uumpisa ang church natin, bigay ng pamasahe dito. Ngayon, nung sila ay nagkaroon na ng trabaho, katulad niya, sila, Pastora, sagot ko na yung ganito. Pastora, ako na dyan. Amen? Ganun ang pinagpapala po. Kaya nga sabi sa akin ni Raf, minsan, sabi nagbibigay ako, kahit sa kanya, kahit may trabaho siya, bigay. Sabi niya sa akin, Pastor, di mo naman kailangan gawin yan eh. Sobra-sobra na yung binibigay niyo. Sabi ko sa kanya, hindi Raf, I need to do this. Kailangan pa rin namin magbigay. It's not because gusto ko magbigay ka rin pabalik sa akin. Hindi po. Kaya ko to ginagawa sa iyo kasi gusto ko
gawin mo rin to sa iba. Amen? The only way para labanan ang jealousy, okay? Baka naman yung mga jealousy, pagtatanggalin ninyo, sabi ni Pastor, wala dapat tayong mga jealousy. Okay? Jealousy, kapatid ha? Jealousy. Okay? Inggit. Mag-bless ka. I-bless mo yung mga kapatiran para mawala yon. Yun lang ang doon. Kaya ngayon, practicein natin. Yung katabi mo ngayon, sabihan mo ng blessing. Mag-release ka ng word of blessing sa katabi mo ngayon. Come on, sabihin mo, speak blessing. You're anointed. You are blessed. Sige, sabihan mo. Amen? You practice that in words. Every day, practice that. Okay? Sabihin mo sa asawa mo, ang ganda-ganda mo. Kahit hindi ka pa nagtututbrush. Wag mo na masabi. Sabihin mo lang, ang ganda mo. Okay? You are blessed. Amen? Hallelujah. Kaya dapat walang inggitan. Okay? At ito pa, it leads to negative emotions such as dislike or even worse, hate. Wala ka ng interest doon sa kapatid. Bahala siya kung di siya nagsimba. Ay, bahala, pakialam ko sa kanya. Nutusan ka ni Pastor, follow up mo nga si kapitbahay mo naman. Bahala siya. Diba? Ayaw mo sa kanya, dislike. Tapos nung nagsimba, galit ka na. May hate. Nung nakikita mo, talagang galit ka na. Ganun po ang nagagawa ng jealousy po. Nagbubunga po yan. Dumadami po yan. Ang pinaka-worst is yung may galit ka na. At ang galit po ay kayang pumatay. Kaya wag nating hahayaan ng galit ay lumaki, lumago sa puso natin. Kill it by blessing others. Amen? Number 2, unforgiveness. At kapag nanalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Marcos 11:25. May mga unforgiveness tayo minsan na hindi natin mapatawad na tao. Minsan pag sinasabi ni Pastor unforgiveness, naalala mo yung tao. Siya na yun. Ito, minsan nag-aano yung sa isipan natin. Hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa niya. Kapatid, yan ang magpapahinto sa baso mo na mag-umapaw ng kabutihan. Sabi ng binasa natin dito sa Mark, paano mo daw marireceive ang kapatawaran ng Diyos? Kapag nagpapatawad ka, nagbibigay ka ng kapatawaran sa ibang tao. Ganun yung kapatid. Ang Diyos po mahabagin. Nahawa po siya, gusto niyang ibigay yung kapatawaran. Pero ikaw, hindi mo mapatawad yung katabi mo, hindi mo mapatawad yung nandyan sa pamilya mo, sa kamag-anak mo. Paano natin matatanggap yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos? Ang Diyos nga mismo nagbigay, ikaw naman. Ay talagang ayaw mo. Dahil sa galit mo sa Kanya. Gusto ng Diyos na mag-umapaw tayo sa Kanyang kapatawaran, sa kabutihan niya, pero tayo mismo ang pumipigil. Kaya kapatid, kung sino man yung tao na nakasakit sa'yo, naglagay ng sugat sa puso mo, patawarin mo na kapatid. Amen ba? Kasi mahirap po ang mamuhay ng may unforgiveness. Minsan may offense tayo. Ang hirap po. Ang awkward po. Unforgiveness causes problems in our spirits, in our minds. Hindi ka kasi mapakali, kapatid, because of unforgiveness. Dahil hindi mo natatanggap din yung kapatawaran na nagmumula sa ating Ama sa Langit. Unforgiveness will prevent your wellness and stop God's healing work in your life. Hindi ka nagpatawad, nagkasugat-sugat ka na, lumalalim yung sugat mo.
At alam nyo ba minsan sa kalaliman ng sugat, nagmamanifest yan sa katawan natin. Nagkakaroon ng sakit. Every time na nakikita mo yung tao, high blood ka, tumataas ang dugo mo, nagre-react din yung katawan mo, internally and physically. Tama ba? Minsan pag nakikita mo, galit na galit ka. Lalo na pagod ka. Kaya kapag may unforgiveness ka at ayaw mong patawarin, kapatid, pinapahinto mo ang Diyos sa paggaling niya sa buhay mo. Gusto niyang ibigay yung kagalingan sa buhay mo, pero yung unforgiveness mo ang nagpapahinto. Imbis na yung puso natin ay payapa, ang puso natin ay dalisay para sa Diyos, pinipigilan ng unforgiveness. And it can become a root of bitterness in your life, causing you much trouble and even take you to the place where you are disconnected from God. Dadalhin ka niyan sa lugar kung saan disconnected ka na sa relasyon mo sa Panginoon. Bakit? Dahil sa unforgiveness na yan, hindi mo alam na ikaw ay disconnected na sa Diyos. Kasi hindi mo kayang sumunod sa Kanya. Hindi mo kayang patawarin. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Pero yung nakikita mo, nakatabi mo, kapatiran mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, hindi mo mapatawad. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin yung ibang tao at hindi mo kaya silang patawarin? Kaya ang hirap ng ganun. Kapag nag-worship tayo, Lord, I worship you. Thank you for your mercy. Maraming salamat sa banal na dugo mo na nagpatawad sa akin. Anak, patawarin mo si ano. Hindi. Diba? Para saan pa yung pagtaas ng kamay? Para saan pa yung mga iyak-iyak natin? Emosyon lang ba yun? Tapos hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Hindi natin kayang sumunod kay Kristo. Mahirap po kapatid. Let us search our heart. Sabi ng kanta, suriin mo Panginoon ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. E nung sinuri ng Panginoon, patawarin mo si ano. Di ba? Nagbukas ka ng puso mo, ng buhay mo. Pinakita mo sa doktor. Sabi ng doktor sa'yo, ganito, pumunta ka ganito sa laboratory, bumili ka gito. Ayoko po, Dok. Diba? Marami tayong excuse. Ganon din sa Diyos. Kaya ang worship is obedience. Hindi lang yung taas ang kamay, iyak, talon-talon. Yes, kailangan yun kasi love the Lord with all your heart, with all your body, Diba? Gestures ng lahat. Pero ang gusto ng Diyos, obedience. Amen? Forgiveness is the ministry of Jesus. If we have received it, we are called to share it. And when you forgive people, peace is produced. Kapag wala yung forgiveness, na forgive mo, may kapayapaan, kapatid. Nakakahinga ka ng, ang sarap ng walang tinik sa puso natin. Hindi tinik ang tingin mo sa tao, kundi ang tingin mo sa kanya, kaluluwa na mahal ng Diyos. Amen? Unforgiveness. Number 3, pride. Amen? Yung sabon na atato. Pride. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Kawikaan 16 verse 18. Pride. Sabi nga nila, kinumpara ang pride sa body odor. Di ba? Pag may putok ka, no? Ba? Kinumpara po, bakit pastor, bakit yung pride kinumpara mo doon? Sabi nila, hindi ako nagsabi. Kasi daw, kapag may putok ka, hindi mo alam na nangangamoy ka. Pero yung mga nasa paligid mo, amoy na amoy nila.
Ang hirap naman ng ganun, Pastor. Bakit naman yan pa yung pinili mong ano? Bakit yan pa yung pinili mong ano? Sa dami namang ano, pwede namang fried chicken, di ba? Fried na sabon. Pero totoo po, ang mayabang na tao, hindi niya alam na mayabang siya. Ang nakakapansin yung mga nasa paligid niya. Kaya po para siyang putok. Kasi immune ka na eh. Parang mabango sa'yo. Totoo, di ba? Kasi na-immune ka na eh. Parang nasanay ka na sa amoy na yun. Parte na ng ano mo yun eh. Ganon ang pride eh. Nagiging parte na ng ugali mo. Pero hindi ka aware. At ang aware dyan ay yung mga taong nasa paligid mo. Kaya nga pride hides. Kaya saan nakalagay yung putok? Dito, sa singit. Sa kasulok-sulukan. Nagtatago. Ganon ang kayabangan. Nagtatago yan. It tells you to stay put and stay quiet. Yan lang siya. Nagmamasid lang yan. Kasi nga may pride eh. Hindi, okay ako. Hindi, brother. Okay lang ako. Baho eh. Ay, ganun ba? Okay. Sa ganyan eh, pag may pride, ang hirap, no? Minsan may challenge ako sa Old Testament survey na klase ko. Sabi ko nga sa kanila, challenge ko sa kanila, paano nyo sasabihin sa kapatiran? Challenge ko sa kanila kung paano mag-rebuke, mag-correct ng may pagmamahal. Sabi ko sa kanila, paano mo sasabihin sa kapatiran mo na mabaho ang hininga niya? Challenge ko sa kanila yun eh. Kung ano pinagsasagot sa akin eh. Gano. Sis, maano ba yung ano ko? Yung ulam na kung ano sinasagot nila eh. Actually po, tinatanong po yan sa mga corporate. Sa mga, ayaw ko kung natanong sa'yo, Brother Paul, bilang assistant manager, paano mo i-rebuke yung yung kapwa leader mo, na mabaho yung hininga niya. Diba? Sis, may Colgate, Sis, may toothbrush, Diba? Ang hirap kasi ang kailangan may pagmamahal. Diba? O kaya gaganon ka lang. Pinapakita mo. Diba? Ganon. Actually, tanong po yan. Kaya kayo mga kabataan kapag kayo mag-a-apply, itatanong yan sa inyo. Kasi that's part of communication po. On how you handle people. And how you deliver it with love. Customer service. Yun po yun. Kahit hindi maganda yung naamoy mo, paano mo kaya siya? Paano mo ipapakita yung concern mo at pagmamahal mo? Pride puts us into an image management and concealing mode. Tinatago mo yun eh. Iniingatan mo yung image mo. Kasi may pride ka. Hindi eh. Nakaano ako eh. Hindi ko pwede mag-worship tapos luluhod, tapos hindi. Wala ko. Lord. Di ba? Talagang minsan dahan-dahan pa. Masyado kang sa image mo di ba? Masyado kang concerned sa image mo. Ganyan po ang nangyayari. Yung may mga mayayabang na tao. Kasi they are very concerned of themselves. May pagka-narcissistic po. Ganun ang may pride na tao. And pride will not admit your own mistakes or deficiency. Hindi mo makikita yung kakulangan mo. Kaya kahit anong sabi sa'yo, ang tingin mo dun sa taong yon, kalaban. Kaya kapag kinokorek ka ni pastor, kinokorek ka ng leader mo, parang gusto mo rin kagatin. Parang ayaw mong tanggapin yung correction. Bakit? May pride eh. Hindi mo matanggap yung kakulangan na ipinapakita sa'yo ng Diyos. And you rely on yourself, trusting your own performance instead of relying unto God. Because pride kills your faith towards God. Lagi ka na lang magbabase sa gagawin mo. Hindi, basta mag-pray lang ako, okay na to. Di na ako attend dyan sa na yan, okay na to. Ganun ang pride. Hindi mo gagawin yung mga pinagagawa ng Diyos dahil ang gusto mong gawin, yung gusto mong gawin. Amen? Kaya we are being disobedient because of our pride. Amen? Kaya kailangan ma-deal po natin ito.
Hindi yung aasa tayo sa sarili nating gawa, sarili nating hindi kailangan kong gawin. Hindi ka na umaasa dun sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. Why? Because of pride. Amen? Kaya kapatid, tanggalin po natin to sa mga baso natin. And then the last one is worldliness. Kamunduhan. Yan po ang kalaban ng kabanalan. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Unang 1, chapter 2, verse 15 to 16. Makamundong bagay. Minsan, mga kabataan, aning na aning sa iPhone. iPhone 15. Dati, iPhone, ganda nun. Diba, lahat tayo, minsan lahat ng gusto natin. Yung bagong sapatos, talagang pag-iipunan. Oh, ganda ng damit, yung branded, di ba? Gusto mo maging kamukha mo si Ann Curtis, talagang bili ka naman ng mga makeup ni Ann Curtis. Gusto mo kamukha mo sino bang pogi ngayon? Si Daniel Padilla? O may iba na? O ako na lang, sige, ayaw nyo. Gusto nyo kamukha nyo si Pastor? Gusto ko ano ba yung brand ng damit ni Pastor? Ayaw nyo sabi, di ako na lang, di ba? Ano kaya yung brand ng sapatos ni Pastor? Fila. Minsan gusto niya, ginagaya natin yung mga tao, makamundo kasi yun ang inaano natin, pinag-iipunan natin ng pera. Minsan naaawa ako sa mga kabataan na pag may concert, si Taylor Swift, bili tayo ng ticket niya. Ang ticket, 20,000, 30,000, 50,000. Kayang mag-ipon, kayang magbayad doon. Pero pag may tayo sa church, may donation daw sa prison ministry. Next na lang. Next sahod na lang, Pastor. Amen po ba? Nakaka-relate po ba? Minsan may mga bagay tayo na pinipili natin, ginugusto natin. Inuubos natin yung mga oras, yung panahon natin, resources natin sa makamundong bagay. Temporary things. Pinagpapalit natin sa eternal things. These things become attention stealers, consume time, and eventually we make an idol out of them. Yung attention mo na dapat sa Diyos, napupunta doon sa mga bagay na yon. At inuubos niyan ang pera mo, ang lakas mo, at ang oras mo. And eventually, idol mo na siya. Kaya yung idol natin ngayon, iba sa idol noon na yung mga Diyos-Diyosa na talagang yung idol natin, trabaho natin, yung mga ninanasa natin, gusto kong maraming pera, Pastor, para di ako maghirap. Nakakalimutan na natin yung kalooban ng Diyos, kung ano talaga yung gusto ng Diyos sa atin. Worldliness turns our priorities upside down. Sino yun may tumutunog? Paano na lang? By making pleasure more important than purpose and the temporary more important than the eternal things. Yung priority natin, nung una, on fire tayo kay Lord, talagang number 1 si Lord. Pero habang tumatagal, si Lord, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, hanggang nasa dulo na siya ng priority natin. Ganun ang nagagawa ng makamundo. Mas importante na yung mga bagay sa mundo kesa sa Diyos. And worldliness creates competing loyalties in our hearts, pulling us towards our sinful desire and away from God's best for us and from God Himself. Nanakaw ka na ng tuluyan ng kaaway mula sa Diyos. At kapag hindi ka, kapatid, hindi mo nakikita na nagiging makamundo ka na pala, yung baso mo, yung puso mo, tuyong-tuyo na. Kaya naman, ang hinahanap ng mga taong makamundo, hindi, magbabakasyon lang ako, pupunta lang akong sa beach.
Pagkatapos ng 3 days, 5 days, kahit pa 1 month ka pa dyan sa Boracay, pagdating mo, pag-uwi mo, yung puso mo, tuyo pa rin. Tuyong-tuyo yung puso mo. Dry na dry. Bakit? Hindi kasi yun ang magpupuno sa puso mo at buhay mo. Hindi yung mga bagay na yung kapatid. These are the 4 major things. Marami pa. But these are the 4 major things that we have to deal with God right now. So ano pong gagawin natin? Can I have, Kian? May papakita lang po kasi kunin mo yung baso, yung 2 baso. Can I have yung... Sige. Ito. Tanggalin mo lang. Ay, ibalik mo yan. Ito lang. Sige, samahan mo ako dito. Hawakan mo to. Pati itong isang sige. Alam niyo po, ang buhay natin. Sige, next mo, Brad, para makita. Let us empty our cup today. God can't fill what we won't empty. The only way po na mag-overflow ang ating buhay, kailangan tanggalin muna natin yung mga nagpapahinto sa baso natin. Ganito po ang gusto ng Diyos na puno po yung tubig po natin. Amen po ba? Pero kung ang pride, ang worldliness, ang unforgiveness, ano pa yung isa? Yung jealousy. Amen? Parang lason yan. Isang patak lang ng jealousy, isang patak lang ng pride, isang patak lang ng worldliness, ng unforgiveness, patak lang yan. Anong nangyari sa baso mo? Dumumi. At ayaw ng Diyos. Meron siyang kabutihan, meron siyang pagpapala na gusto mong maranasan, na ma-enjoy mo. Hindi niya kayang ilagay dahil may nakahalo. Humalo na siya sa tubig mo. Humalo na siya sa puso mo, sa buhay mo. Dahil ang lason na ito, hindi mo maiinom. Kahit lagyan ko pa ito ng tubig, lagyan ng Diyos, pupunuin ng Diyos ng tubig, may nakahalo pa rin lason. Tama po ba? Anong kailangan nating gawin? Kailangan natin, sige, lapit ka dito, Brad. Kailangan natin itapon. Tanggalin lahat ng mga bagay na yun. Ngayon, handa na ba ito para lagyan ng bago? Amen? Can we just all stand? God cannot fill what we won't empty. Can we just sing the last song, yung second, yung pusong basag? Wala yung pusong buo? Basag talaga? Na? Allow God to fill your hearts right now. But before we can do that, can we just empty our cup? Hindi ko kailangan sabihin, o ikaw sa may pride ka. Bakit pastor, nangangamoy? Diba? Nangangamoy, hindi. It's only you and God. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam ng laman ng puso mo. Amen? And right now, sige po, pwede kayong umupo, pwede kayong lumuhod. Kaya anong gawin niyo po dyan? Magpasuri tayo ngayon sa Panginoon. Okay ba yun, mga kapatid? Huwag kang maano sa ano mo. Huwag kang masyado makoncern sa, Pastor, baka umiyak ako baka matanggal yung eyelash ko, baka matanggal yung ano ko. Hindi kapatid, hindi importante. Maganda ka at gwapo ka. Okay? Okay na sa amin yun, kahit tumulo-tulo pa yung ano mo dyan, yung makeup mo. Okay? Magpasuri tayo sa Panginoon ngayon. Let us allow our cup na ma-empty.
Sino man yung taong pinapakita sa iyo ng Diyos, ano man yung mga bagay na pinapakita ng Diyos sa atin, surrender natin sa Lord. Lord, tanggalin mo itong mga to. Ang hirap, Lord, na magpatawad. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas. Dahil gusto kong maranasan din yung pagmamahal mo at kapatawaran mo. Amen? So you can sit while singing this song. You can kneel down. You can stand. This is a moment with our Lord today. Let's just sing this song. Sa bawat tatak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Yes, God. Jesus, ika'y nariyan. Thank you, Lord. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basang nagpapakumbaba God is in this sa place iyong right now. presensya. Maghari ka. Come on, church. Allow God to speak into your hearts right now.